Magandang umaga muli sa bawat isa. Boker Tov, Shalom Likulam, that is good morning. Welcome to everybody to this message for today entitled The Spirit who regenerates is also the Spirit who sanctifies. Ito po ang ating pong babasahin ay sa John chapter 6 verse 60 to 71. Although ginamit na po natin ito sa huling pag-aaral natin last Friday, but we will repeat it today in memory po kay Pastor Willie Cuarto na namatay noong June 28, kasi ang kalangin niyang verses na I think kanyang favorite verse is yung sa 63. It is the Spirit who gives life, the flesh profits nothing. The words that I speak to you are spirit and they are life. So we'll have another message for these verses, pero iba ang ating bibigyan ng diin on the sanctification side. So welcome again to this message for today, but while waiting for others to log in for our FB Live message, again let me take this opportunity to you the good news or the gospel about again let me take this opportunity to present to you the gospel of our salvation. Yung gospel is about the work and person of Jesus Christ, kasi yun ang good news or ebanghelyo from the word euangelio. Euam means good, or an evangelion message, good message. Ang pinaka-premise po talaga ng good news na yan ay yung dalawang premises po na God is holy in Isaiah chapter 6. Sinasabi doon na God is holy, holy, holy. Ang isa pong meaning ng holy ay mataas siya sa atin, malayo siya sa atin, hindi natin siyang kayang abutin, at at the same time, siya po ay talagang banal, walang makakalapit sa kanya na kasalanan. Ang second premise po ay tayong mga tao ay makasalanan, so hindi tayo makalapit sa Holy God, no? Sabi sa Romans 3:23, for all have sinned and fall short of the glory of God. So, yun ang problem. The sin problem of the world, that we are enemies of God, at ang wrath ng God ay nasa tao na makasalanan. So ang solution ng God is He sent His only begotten Son, ang God na nag-incarnate, si Jesus Christ. Kaya dapat nating maintindihan yung gospel is about the work and person of Jesus Christ. Ang person na si Jesus Christ talaga ay God na nagkatawang tao, fully God and fully man. At the same time, dapat nating maintindihan yung two obedience talaga na ginawa ni Jesus Christ dito sa mundong ito, na siya talaga ang gumawa ng ating salvation, sa yung substitutionary atonement ang kanyang ginawa. Ang dalawang obedience na to ay yung active at saka passive obedience. Active obedience, siya yung sumunod sa lahat ng bastas, kaya sinabi ni Jesus ay sa Matthew 5:17, I did not come to destroy the law, but to fulfill the law and the prophets. Ibig sabihin, sinunod niya so that mapasa niya yung righteous requirement, 100% righteousness. At the same time, meron niya siyang passive na siya po ay namatay doon sa krus. Na hina yung ating internet, nagre-reconnect. So, yun po ang dalawang obedience yan. And I hope na maintindihan natin yan, kasi that is a good news. And kailangan natin, we have to believe on the Lord Jesus Christ, repent from our sins. And as a new nature, mayroon na tayong holy and parang regenerated nature na dapat sumunod sa lahat ng mga pinapagawa sa atin ng God. So sa umaga po ito ay ating pong tatalakayin ang isang topic na the
Spirit who regenerates is also the Spirit that sanctifies. Babalikan ulit natin yung verses na binasa ko nung last Friday at binigyan ng isang mensahe kasi kailangan din po nating marinig bilang members ng MFCC Church. Kasi si Pastor Willie po na ating advisor, pulpit pastor, and same time Pastor din ay namatay noong June 28, Monday. So this is our first message after his death. So kailangan nating ulitin ulit kasi ang kanyang favorite verse ay matatagpuan sa John 6:63. Nakasulat dito, "It is the Spirit who gives life, the flesh profits nothing. The words that I speak to you are spirit and they are life." So yun po ang verses na bibigyan natin ng pansin, but we will concentrate on the two aspects na yung regeneration at the same time sanctification. Alam po natin yung regeneration, yung binago tayo ng Panginoon. Binago yung ating nature, na born again tayo, that is regeneration. But the sanctification side, on the progressive sanctification, ay binago tayo from glory to glory, na tayo may pabanal at mag-reflect sa ating mga buhay, ang buhay ni Jesus Christ, na gumagawa ng mabuti, at the same time, umiiwas sa kasalanan. That is sanctification po. I hope na makuha natin ang gist ng title. The Spirit that regenerates, who regenerates, the Spirit who regenerates is also the Spirit who sanctifies. Okay? So, hintayin po natin yung iba na makapasok po sa ating live streaming. I hope na okay yung ating internet. Testing natin. 1, 2, 3. So, I hope na mag-synchronize yung ating internet. And, ipamalita po natin na si Pastor Willie, hina talaga ating connection. Ulitin ko po, si Pastor Willie po ay nasa Panginoon na. Siya po ay 71 years old. Namatay po siya last Friday. At nagkaroon ng tayo ng memorial service last June 30. June 28 yung kanyang kamatayan. Na ano siya, na parang mayroon pong memorial service last June 30. Okay? Let us begin, mga kapatid. Boker Tov, that is good morning in Hebrew. Shalom Likolam. Welcome everybody to this message for today entitled, "The Spirit who regenerates is also the Spirit who sanctifies." Ang ating pong babasahin ay matatagpuan sa John 6 verse 60 to 71. Although ginamit ko na po itong verses na to sa isang message sa Golden City Tennis Court Club na nandoon din na gamit din si Pastor Willie sa pagbabahagi ng salita ng Diyos. Uulitin ko po itong verses na to for the Master's Flock Christian Church, a local church in Cavite. At we will concentrate here on the other side, or the two sides, which are regeneration and sanctification. Kailangan natin, sabi nga, kung may double portion kay Elisha at kay Joseph, na kailangan double portion din na babasahin natin itong verses na to. Okay? Let us open our Bibles sa John 6, verse 60 to 71. Ang aki pong version dito ay New King James Version. Kung kayo po ay bago sa pagbubukas ng Biblia, baka mabuksan nyo ay ibang version at magtataka kayo na iba yung aking binabasa sa inyo nakikita. Pero ang mga Biblia po ay may iba't ibang version, pero pare-pareho po ang laman talaga niyan contextually. So let us begin. We will read John chapter 6 verse 60 to 71.
Therefore, many of his disciples, when they heard this, said, "This is a hard saying. Who can understand it?" When Jesus knew in himself that his disciples complained about this, he said to them, "Does this offend you? What then if you should see the Son of Man ascend where he was before?" Verse 63, "It is the Spirit who gives life. The flesh profits nothing. The words that I speak to you are spirit, and they are life. But there are some of you who do not believe." For Jesus knew from the beginning who they were who did not believe, and who would betray him. And he said, "Therefore I have said to you, that no one can come to me unless it has been granted to him by my Father." From that time, many of his disciples went back and walked with him no more. Then Jesus said to the 12, "Do you also want to go away?" But Simon Peter answered him, "Lord, to whom shall we go? You have the words of eternal life. Also, we have come to believe and know that you are the Christ, the Son of the living God." Jesus answered them, "Did I not choose you, the 12, and one of you is a devil?" He spoke of Judas Iscariot, the son of Simon, for it was he who would betray him, being one of the 12. Let us pray. Panginoon naming Diyos na aming Ama, kami ay muling nagpapasalamat sa iyo sa umagang ito. Patuloy po namin pinapanalangin, Lord, ang iyong gabay sa aming pakikinig at pagpapahayag ng iyong mga salita sa pamamagitan ng aming pagbabasa at pag-explain po ng iyong mga salita dito sa Biblia. Gabayan mo po ako, Lord, ng banal na Espiritu upang maipahayag ko po, Lord, ang iyong mensahe sa mga taong makikinig nito. Ganon din po, Lord, sa aming makikinig, buksan mo, Lord, ang aming spiritual na pag-iisip upang maintindihan to. Salamat muli at dalangin namin to sa pangalan ni Jesus, naming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Magandang umaga muli sa bawat isa. Ngayon po ay June 4. Nagkataon po na Independence Day ng Amerika. Tayo din po ay magsiselebrate din ng mga independence, lalo na sa ating pagkakristyano na nagiging independent tayo sa naalis tayo sa pagkakasala, sa pagkaalipin natin sa pagkakasala when God regenerated us and give us faith and give us regeneration, and dapat magsisi tayo sa ating kasalanan, at the same time mag-obey ng mga pinapagawa sa atin ng God, because ang ating nature na naalis na sa pagkaalipin ng kasalanan ay holy na at dapat sumunod sa mga inuutos sa atin ng Panginoon. Sa umaga po ito ay ating pong tatalakayan ang verses na to, kasi katulad ng aking sinabi kanina, ito po yung isang verse na palaging binabanggit ni Pastor. It is the Spirit who gives life, the flesh profits nothing. The words that I speak to you are spirit and they are life. Ito po ay binabanggit ni Jesus Christ sa mga alagad at sa mga tao na sumusunod sa Kanya. So, titingnan natin ang buong verses group of verses from 60 to 71. Pero, bago natin makalimutan, kasi minsan nahuhuli tayo sa hindi natin na complete talaga ang pagpapahayag ng salita dito sa verse 70, unahin ko na itong verse 70 para talaga kung may makikinig, hindi manghinayag na hindi ko natapos ito. Sabi ni Jesus Cristo sa 71, "Did I not choose you, the 12, and one of you is devil?" The spoke of Judas Iscariot, the son of Simon, for it was he who would betray him, being one of the 12. So, alam po ni Jesus na not all of his 12 disciples believe. Kasi sabi nga ng si Judas Iscariot po ay hindi po talaga siya naligtas. Sabi nga sa 1 John 2:19, He went out from us because they were not of us. For if they
For if they are with us, they would have stayed with us. But they went out so that it would be manifested that they were not with us. So, ang ibig sabihin nito, alam ni Jesus Christ na umalis talaga si Judas kasi hindi talaga siya kasama in the first place na nag-believe kay Jesus Christ. So, yun po. So, doon sa harapan naman, napaka tong mga words na to, sa 60 kasi sinabi ni Jesus Christ, sinabi ng nagsusulat dito si John, therefore, many of his disciples, when they heard this, ano ba yung this? Said, this is a hard saying, who can understand it? So, mayroong sinasabi si Jesus Christ dito na very hard to understand. No? Sa ating pong Sunday message last Sunday, tinuturo ko po yung comprehensible input. No? Ginamit ko yung kay Stephen Krashen na pagtuturo ng mga lingwahe. Kasi ang principle doon, dapat daw pag tayo magturo, dapat ang ating tinuturo ay comprehensible, maintindihan upang ma-appreciate at dapat din po interesting ito upang ma-retain ito sa mga nag-aaral. Pwede natin gamitin yung expert ng pagtuturo ng ibang lingwahe. Kasi si Jesus Christ dito ay nagtuturo ng dalawang lingwahe. Ang isang lingwahe ay earthly things at ang pangalawang lingwahe ay spiritual or heavenly things. In fact, ginamit niya ni Jesus doon kay Nicodemus, sabi ni Jesus kay Nicodemus sa John 3, sabi niya sa kay Nicodemus, if I have told you earthly things, and you do not believe, how will you believe if I tell you heavenly things? Sinabi ni Jesus Christ doon kay Nicodemus kasi nagkwento si Jesus Christ about being born again, na ikaw ay dapat ma-born again ka upang makita mo ang kaharian ng Diyos at makapasok ka sa kaharian ng Diyos. At hindi naintindihan ng pinakamagaling, one of the parang greatest teachers sa kapanahonan ni Jesus, si Nicodemus yan, ay hindi naintindihan. Kasi ang nasa isip ni Nicodemus ay mga earthly things lang. No? So dito po ay, alam po natin sa kwento na to ay, si Jesus Christ ay nagpakita din ng mga earthly things na ma-comprehend ng mga tao. Comprehensible inputs ang tawag doon. Ibig sabihin, ng input na dapat ipasok mo sa isip ng tao upang maintindihan. Una-una, pinakain niya ang mga tao ng, yung, alam po natin sa chapter 6, pinakain niya ang mga tao ng 5,000 na mga lalaki ng pagkain. So, pinakita niya na ito yung pagkain, makakagawa ako ng maraming pagkain at mapapakain ko kayo. Ngayon na pangalawa ay inutusan or sabi ni Jesus Christ, umalis kayo mga disipulo ko at na binagyo at the same time nirescue ni Jesus Christ ang kanyang mga alagad. Sa dalawang activities na yan o sa dalawang moments na yan o bagay na yan o sa dalawang situations na yan, ay pinapakita ni Jesus Christ na kaya niyang mag-provide ng mga earthly things like food and safety sa mga alagad. Lalo na sa mga alagad niya, although yung food ay pinakita din sa mga tao. Pero nung nag-usap na si Jesus Christ about spiritual things, medyo naguluhan na yung mga tao. Nung sinimulan niya ng I am the bread of life. Ako ang tinapay na spiritual. You are focusing on the earthly tinapay na pinakain ko sa inyo, but kayo ay magugutom pa rin. Pero ako ang tinapay na galing sa langit, at kung sino man kumain sa akin ay hindi na magugutom. Doon naguluhan ng mga tao kasi they cannot understand heavenly things
and spiritual things na sinabi ni Jesus, ako ang tinapay na galing sa langit. At tinanong pa nga nila, di ba ito si Jesus na anak ni Jose? Bakit sinabi niya siya ay galing sa langit? So, doon na nagsisimula ang kanilang pagkakalito. No? Kasi nag-transcend na si Jesus Christ from earthly things to spiritual things. Tapos sinundan pa niya na yung mga kinain, sabi ng mga tao, anong ipapakita mo sa amin upang mapapaniwala mo kami? Ipinakita sa amin ni Moses, na aming tinitingala na prophet, na binigyan ng mana. Sabi ni Jesus Christ, hindi naman talaga si Moses ang nagbigay ng pagkain ng inyong mga grandfathers, kundi ang aking ama na sa langit. So, medyo naguluhan na sila. Paano ka nangyayari yun? Wala ka pa ng panahon na yan. At sinabi nga ni Jesus Christ na, sabi ng mga tao, anong gagawin namin para kami ay magawa namin ang mga gawain ng God? Ang sabi ni Jesus Christ na na medyo spiritual din na, ang inyong gagawin ay believe on Him who sent me. Sabi niya, this is the work of God, that you believe in Him who sent, whom He sent. This is the work of God, that you believe in Him whom He sent. So, ibig sabihin, palaging sinasabi ni Jesus Christ na siya yung anak na pinadala ng kanyang ama. So, hindi na nila naintindihan ito. Nalilito na sila. Dinagdagan pa ni Jesus Christ na, I am the bread, tapos I am the water. No? Water na dapat nyong inumin. No? Yung blood. No? Most assuredly, I say to you, unless you eat the flesh of the Son of Man and drink His blood, you have no life in you. So, doon na nagkakasimulang nalito yung mga tao, kaya sinabi nila, this is a hard saying. This is a hard saying. So, tayong mga tao po ay, akala natin si Jesus Christ ay literal na pupunta dito at kakainin natin siya at inumin natin ang kanyang dugo. Hindi po literal yan. This is more on a spiritual language. At dapat nating maintindihan nito na hindi ito about na physical na kakainin mo si Jesus Christ at iinumin mo. Kaya nga in-explain ni Jesus Christ dito. Sabi nila, this is a hard saying. Who can understand it? Tapos si Jesus Christ na all-knowing, sabi ni Jesus, Verse 61, when Jesus knew in himself that his disciples complained about this, he said to them, does this offend you? Sabi niya, kayo naniniwala, 12 kayo, naniniwala ba kayo sa akin? Does this offend you? Ito na ngayon. What then if you should see the Son of Man ascend where he was before? So sabi na, paano pa kaya kung nakikita niyo ako na umakyat sa taas na where I belong before? No? Ibig sabihin, si Jesus Christ ay nagsasalita na ng parang spiritual na mga bagay. Spiritual na mga bagay na parang ako ay galing sa langit. Ako ay galing sa langit. Ako ay magbabalik doon. At hindi naman talaga ako nagsimula nung ako ay nagiging tao. Ako ay nagsisimula. Wala nga akong simula kasi I am God who incarnated. Yan ang point ni Jesus Christ dito. Tapos ito na yung verse na to na ating pong tatalakayin. Sabi niya, it is the Spirit who gives life. The flesh profits nothing. Sabi niya, ang banal na espiritu, kasi capital dito it is the Spirit who gives life, the flesh profits nothing. So, tiningnan ko yung mga ibang version. Sabi sa King James Version, it is the Spirit that quickeneth. Yung mga Old English ito, quickeneth, no? The flesh profits nothing. So, ang quickeneth kasi made alive yan doon sa Ephesians 2:1. And you are quickened, no? You made alive who are dead in trespasses and sins. Sabi sa Nasby, isang version din ito ng Bible, it is the Spirit who gives life,
The flesh provides no benefit. Sabi sa NLT, the Spirit alone gives eternal life. O medyo ano to, the Spirit alone gives eternal life. Human effort accomplishes nothing. So, medyo lumalalim or lumilinaw. ESV, it is the Spirit who gives life. The flesh is no help at all. So, meaning, ang ibig sabihin nito, sabi ni Jesus Christ, yung mga kinakain nyo at yung flesh nyo, kasi alam po natin, kung ating pong tatalakayin talaga ang component ng tao, mayroon itong tatlong components na in-explain natin. No? Sa 1 Thessalonians 5:23, sinabi doon na gusto ng God na masanctify yung spirit mo, yung soul mo, at yung body mo. So, mayroon tatlong component: spirit, body, and soul. No? Spirit, body, and soul. Itong flesh kasi minsan na sa pagsusulat sa Bible, minsan na nagkaka-interchange ito eh. Minsan ang flesh talaga referring to the body, no? The body, but sometimes yung flesh na mayroong component talaga yung body na yun talagang gumagawa ng kasalanan. Yun. The spirit is dead, sabi nga sa Ephesians 2:1, we're dead on our trespasses and sin. So when man fall during the sin of Adam, namatay yung spirit natin. We cannot communicate to God because the spirit who is alive during the time of Adam na magko-communicate sa Holy Spirit ay namatay, dead on our trespasses and sin. The soul is the one, is our thinking, emotion, decision, yun ang gumagawa ng mga decision sa ating gagawin. Yung body, yun yung nandun yung flesh. Nandun yung flesh talaga. Ito yung body, pero nandun yung mayroong component doon na flesh. Pero sometimes, huwag kayong malito, ang Bible, pag sinabi niyang flesh, referring to the body itself yan. Pero sometimes, ang flesh, pag minimension sa Bible, referring to the component of the body, which is sinning. Yung talagang sinning na yan. No? So, makikita natin dito, ang pangalawa pong babasahin natin dito, ang ating pong unang bibigyan ng diin talaga dito. It is the Holy Spirit who gives life. Kasi patay yung ating spirit, sabi sa Ephesians 2:1, we're dead on our trespasses and sins. So, patay yan. In fact, tayo mismo na buhay, kasi buhay yung ating soul, ang ating flesh ay nag-rebelde sa God. Kontrolado kasi ng flesh yung before regeneration, kontrolado niya yung soul. Kaya di tayo magtataka ng tao po by nature ay makasalanan. Because the flesh controlled the soul. The spirit is dead in our trespasses and sin. He cannot control the soul. Yan ang doon. Ngayon, who gives the life to the spirit? Sabi, it is the Spirit, the Holy Spirit who gives life. Yung flesh natin, walang magagawa ito. Kaya nga sabi dito, the Spirit alone gives eternal life. Kasi pag nabuhay na yung spirit natin, eternal life na yan eh. Eternal life na yan. It will continue from here to eternity future. Yun ang doon. Ngayon, malinaw na malinaw to that this is regeneration. Yung mga kinakain nyo, yung pagsabi ni Jesus Christ na, I am the bread of life, kakainin nyo ako, I am the flesh, and you will drink my blood. That is literal, that is temporal things, or parang mga mga earthly things. Hindi talaga yan ang minimin ni Jesus Christ na you have to eat my blood. Kasi sabi ni dito, this is the bread which came down from heaven. So, saan ba yung si Jesus Christ yan? Not as your fathers ate the manna. Kinontrast pa nga niya doon sa manna na binigay kay Moses time. Kasi baka
malito din sila kasi yung manna doon ay nahuhulog din galing sa heaven yan. Literal yan na nahuhulog. Pero ito si Jesus Christ, this is the bread which came down from heaven. Ako yun, sabi ni Jesus Christ. Not as your father ate the manna and are dead. He who eats this bread will live forever. So, pag kinain mo si Jesus Christ, if you will take spiritually Jesus Christ, you have to believe in Him, na siya talaga yung God na nag-incarnate, kaya kanyang i-sustain, kaya kanyang buhayin, at yung mga pangailangan mo kaya nang ibibigay, at ang pinaka-importante talaga, bigyan ka ng spiritual life. Yun lang talaga ang tunay talaga nito, no? It is the Spirit who gives life, the flesh profits nothing. The words that I speak to you are spirit, and they are life. So, yung mga sinasabi natin dito, they are spirit talaga, no? Kaya nga ako ay naniniwala talaga ako na I'm not ashamed of the gospel of Christ because it is the power of God into salvation. I will speak mga words dito sa mga Biblia na to. Although hindi ito maintindihan kasi comprehensible input, hindi pa naman naintindihan talaga yan. Pero there will come a time na ma-quicken talaga yung mga mind ng tao. Ma-quicken yung spirit at mabuhay niyan. And I hope that the Holy Spirit will quicken your mind, your spirit, will quicken your spirit. Kung hindi pa na-quicken talaga, upang maranasan natin ang life talaga. Pero, titingnan natin kasi ang title natin dito. Kasi tayo mga Kristiyano, we believe in the sovereignty of God, that God talaga siya nagpapa-regenerate. Sovereign siya talaga nagre-regenerate. But we also believe that the Spirit who regenerates is also the Spirit who sanctifies. Sa mga Kristiyano, alam na po itong kasi in memory of Pastor Willie, alam po natin na talagang kailangan natin talaga rin na makita na kasi tinanong, parang nag-usap kami na sa Brother Carlo, we have to give testimony. So, how can we give testimony if we have no life? So, although tayo po ay inclined tayo sa grace of God in regeneration, but we will not forget na mayroon talagang human responsibility to show that we are alive, no? Kasi kung hindi makikita yung ating life, kung hindi makikita sa ating mga buhay ang regeneration na yan, wala rin. Kasi sabi nga sa faith without works is dead, no? Although it was addressed to the Christian people na mga hypocrite sila na nagki-claim sila na mga Kristiyano pero hindi lumalabas sa kanilang mga buhay ang fruit of the Spirit kasi nakikita ni James na hindi lumalabas. Kaya in-address niya yung mga Christian na parang, are you really sure if you're a Christian? Kasi hindi nagmamanifest sa inyo ang mga fruit of the Spirit. Kaya nga, dito dapat natin i-focus na kailangan natin talaga na yung life na to ay makikita sa ating mga buhay. Actually, ako po ay parang nagugulat din po, no? Kasi minsan sumasagot ako ng mga sa internet, nagde-debate doon, hindi naman nagde-debate, nagtalakayan, debate na rin. Na sabi kasi din na doon na kasi tayo naniniwala na talagang the security of our salvation or the perseverance of the saints. At tayo po talaga na binigyan ng buhay na walang hanggan, ay kaya tayong proteksyonan ng God na masustain natin yan, masustain ng ating sarili kasi binigyan tayo ng kakayahan na makalampas talaga until the end. Now, he who will to the end will be saved. So, we believe that we Christians were given the Spirit talaga na hindi namamatay. At ang sabi ko nga doon, our preservation of our salvation is not on our hand.
Kasi ang point doon ng Bible, only the righteousness of Jesus Christ is parang nakakapasa or satisfy the glory of God. And that is the way, that is the basis of our salvation. At ipoprotect yan ng God kasi preserve yan doon sa taas upang makuha talaga natin yan. Sabi ko doon na if our salvation can be lost, we will lose it every minute. Sabi ko, kasi ang requirement ng God ay talagang 100%. Kung tayo ay magdidepend sa ating kakayahan, righteousness natin, hindi papasayan. Pero sabi ko, pag-uusapan naman doon ang attitude ng Christian. Dapat ang attitude ng Christian ay dapat nang i-glorify ang God by doing good works and obeying the law. So, nagulat ako na hindi pala masyadong maintindihan yan kasi ang akala nila sa mga nagbibilieve na ang ating salvation ay eternal, akala nila hindi tayo sumusunod sa batas at parang ang isip nila 1:1 kagad na parang kayo ay naniniwala na secure or magpipersevere kayo, parang unlawless kagad kayo. Unlawless, parang hindi kayo sumusunod sa batas. Pero hindi po yan ang ating paniniwala, mga kapatid. Kaya nga, in-emphasize natin dito na the Spirit who regenerates, na nagbigay sa atin ng buhay ng ating mga kaluluwa, binago yung ating nature, is also the Spirit who sanctifies. Siya yung naggagabay sa atin upang magawa natin itong mga bagay sa pagsunod. But that is not our way of salvation kasi ang ating salvation talaga ay si Jesus Christ lang talaga. Palagi nga nating ini-emphasize yan na ang ating salvation is on the righteousness and the blood of Jesus Christ. If we will alis natin ang ating pananaw doon ng ating salvation, ay doon lamang sa righteousness at blood ni Jesus Christ. Sabihin natin may tayong contribution, mawawala na tayo sa biblical teachings. Kasi ang biblical teaching talaga is yun talaga na ang righteousness lamang ni Jesus Christ na na-impute sa atin, na naibigay sa atin, ayun ang nagbibigay sa atin ng righteousness na nakakapasa sa glory ng God. Kasi ang requirement na guys, 100% righteous. The same time, the blood of Jesus Christ talaga, naniniwala talaga tayo na yun talaga ang nagbibigay sa atin ng, yun talaga naghugas ng ating mga kasalanan. Kaya we believe that Jesus Christ is a substitutionary. Ang kanyang ginawa ay substitutionary atonement. We believe in a substitutionary atonement. Siya yung umako ng ating makasalanan, siya yung nagbayad ng ating makasalanan, nagbinayaran niya ang ating makasalanan, at the same time, siya yung nag-provide sa atin ng perfect righteousness upang ating record sa heaven ay perfect because not of ourselves, but of the perfect. Gusto ko lang i-emphasize yan paulit-ulit kasi baka maalis tayo doon. Kasi we believe in the two truths na talagang ang God ang nagsisave sa atin. But we have the requirement to obey the law. Hindi tayo antinomian na hindi natin Ang antinomian kasi ay hindi sila naniniwala na yung law. No? Parang wala yung law. Pero tayo naniniwala tayo na ang law ay nandyan. Hindi nga lang yan ang ating master, kasi ang ating master is Jesus Christ. Tutor lang yan. Sa amin, kaibigan natin ang law. Hindi natin yan inaalis, kaibigan natin yan. Pero magpapasalamat tayo sa law kasi nag-tutor niya tayo eh. Ang point ko doon, nung ikaw ay wala pa sa Panginoon, ikaw ay binigyan ng batas upang hindi ka talaga maging suwail at hindi mo talaga gagawin ang mapapahama ka. Kasi kung hindi ka binigyan ba ng law, baka patay ka na. Hindi mo maabot yung regeneration side mo. Kaya we believe in the two truths that ang God ang nag-regenerate, ang God ang nagsusustain, but we have the responsibility, which is hindi nga ma-reconcile yan. Ang sabi nga ni Charles Haddon Spurgeon dyan, these are two truths na hindi natin ma-reconcile yan with our natural mind. And we will only understand when we are in the throne of grace. Kasi doon sa throne of grace, nag-meet yung human responsibility and God's sovereignty na tayo po ay na-save. Tayo po ay magpapasalamat na although
sa ating natural mind ay hindi natin maintindihan yan. But when God regenerates us, naintindihan natin yan. Yun po ang ano no ng ating pong ano dito. Sabi dito, but there are some of you who do not believe, no? Alam ni Jesus Christ na mayroon pong hindi nagbibilib. Marami pong nagsasabi dito na meron ako nakitang komentary na sinabi, this is now the division of the follower and the believers. But I do not believe that. Kasi ang sabi dito, believe talaga. Hindi natin itatakwil na iba yung believers at saka yung followers. Kasi kung ihiwalay natin yan, mali na yung believe on the Lord Jesus Christ and you will be saved, you and your household. Kasi inalis na natin talaga yung believe at saka binigyan natin ng follower. Pero ang ano talaga tayo, sabi ni Jesus Christ, but there are some of you who do not believe. So alam ni Jesus Christ, ng mga kumakain doon, although tinatawag na disciples yan dito, pero wala talagang regenerationan. Hindi pa talaga sila na-believe. And one of them is Judas Iscariot. Dito po. Sabi dito, itatak nyo sa inyong mga isip ang 64. But there are some of you who do not believe. Kaya nga sabi sa 1 John 2:19, kung umalis yung tao, he went out from us because they were not of us. Because if they were of us, they would have stayed with us. But they went out para ma-manifest na they are not really one of us. So, talagang believe talaga, no? Although, tayong mga Kristiyano talaga ay nag-believe talaga tayo na Jesus Christ did it for us. But nag-believe din tayo talaga na mayroon tayong responsibility to do it. So, bilang pagtatapos po dito sa ating mensahe sa ito na ano dito, parang mahirap itong lingwahe na to. Kasi si Jesus Christ is nag-transcend na siya from the earthly things or earthly language. Ang mga earthly language kasi ganito pagkain, papakainin tayo ng God, ipapagalingin tayo, poproteksyonan tayo, no? Yun ang mga earthly things. Pinoprovide yan ng God both sa believers at sa non-believers. And we will also believe that even when God will not provide us, He will have eternal life. But sabi naman ng God ay, seek ye first the kingdom of God, and all these things will be added to you. But pag nagsasalita na si Jesus Christ ng mga lingwahe about spiritual things, marami po ang mahihirapan talaga kasi mahirap talaga yung mga earthly things. Even Nicodemus mahirap talaga yung spiritual things because even Nicodemus did not understand ang sinabi ni Jesus Christ. You have to be born again. So, dito po natin babasahin sa 2 Corinthians 3:18 kasi ganito din yan. Kasi ang ating title, The Spirit who regenerates. I hope na malinaw sa inyo yung regeneration, born again. Is also the Spirit who sanctifies. Sabi dito sa John 3:16. But we all, addressing to the Christians, we all with unveiled face. Bakit unveiled face na? Kasi dati ang ating mga mata, ang ating mga faces ay natakpan, hindi natin makikita ang gospel. Natakpan yung gospel sa ating harap. Nung inalis na ng God yung talukbong na yan, nakikita na natin ang glory ng God. Ang gospel na yan na si Jesus Christ talaga ang ating salvation. Sabi nito, but we all, addressing to the Christians, with unveiled face, beholding as in the mirror of the glory of the Lord. Beholding means looking as in a mirror of the glory of the Lord. We are like mirrors looking at the glory of the Lord, are being transformed into the same image from glory to glory, just as by the Spirit of the Lord. Kaya nga sabi doon, mayroon ako narinig na isang sermon na, pag ikaw daw ay palaging lumalapit sa iyong alagang aso,
Parang ang aso mo, nagiging kamukha mo na yan. Although joke yan, no? Parang, pag ikaw daw ay palaging magkasama kayo ng iyong asawa, later on daw ay magkamukha na kayo ng iyong asawa. Ganon din dito, pag palagi tayong lumalapit sa Panginoon, magiging kamukha natin ang Panginoon. That is sanctification. Kasi, tayo ay mirror, no? Tayo ay makasalanan, pero mirror tayo eh. Pag palagi tayong lumalapit sa God, lalo na sa kanyang mga words or that are spirit and our life, magre-reflect sa atin yung mga word na yan. Magre-reflect sa atin yung glory ng God. Kaya nga sabi dito, are being transformed into the same image from glory to glory, just as by the Spirit of the Lord. So, binanggit dito, just as by the Spirit of the Lord. So, the Spirit who regenerates us is also the Spirit who sanctifies us. So bilang pong ano dito, although sabi nga natin na kailangan na nating paalalahanan ang ating mga kapatid sa mga Kristiyano. Kasi sometimes hindi din natin alam na hindi nagre-reflect ang glory ng God sa atin. Hindi nagre-reflect at baka ano tayo na parang yan ba yung Kristiyano na yan na hindi naman talaga nakikita ang glory sa kanya ng God? Ibig ko sabihin mga kapatid, although tayo naman ay naniniwala kay God, para sabihin natin, hindi naman ako naniniwala talaga na ako naman ay secure talaga. So, meron ako isang kwento dito na gusto ko dito na ibahagi sa inyo. Kasi doon sa tennis court, sa aming tennis court, sa akin po noon ay ako po ay parang I will just act normal. Na parang hindi ako maano. So, minsan nagka-card sila doon. Kumuha din ako ng cards at tapos sabi na, ba't ka nagka-cards? So, again, nagka-cards tayo doon. Parang ang point ko doon na parang, so kinukuhanan nila ako ng picture. Sabi ko, niloloko nila ako. Ipapakita namin ito sa mga members nyo. Sabi ko, bakit naman ganon? Tapos isang beses, kami po ay kumain. So, nagmamadali ng kumain. Okay. Ako po ay kumain, no? Nag-travel po kami during one of the parang out of province namin ng Bible study. So, kumain kami sa isang cafeteria. So, nauna sila ay parang pag upo ko, sabi ko, anyway, hindi naman lahat ito mga Kristiyano. Kumain ako, nag-pray lang ako sa sarili ko, kumain ako. Pero sila, bakit di ka kumain? Kasi iniisip nila, parang ako na Kristiyano, dapat magpe-pray ako. Ang point ko dito ay ganito. Minsan sa ating mga sarili ay hindi tayo maingat, pero tinitingnan tayo ng mga tao na parang kailangan tayong mag-ingat kasi sila ay nakapanood sa atin. Kasi hindi nila nababasa talaga ang lingwahe ng God. Ang binabasa lang nila yung mga Kristiyano na nasa kanilang paligid. So bilang memory din kay Pastor Willie. Kasi si Pastor Willie doon ay nagsi-sermon din na parang mga Kristiyano daw, pagpunta niya doon sa bahay, pag open niya, mayroon nakitang beer yung inumin, no? Sabi ko, napakadelikado pala ito kasi ang tinuro ni Pastor Willie doon, dapat wala kang beer doon sa refrigerator. So naisip ko, yung mga bata, nagbe-bake sila ng mga cake, mayroon silang mga beer doon na kailangan din na ilagay doon. O minsan, nung kapanahon na yun, ay parang isip ko na, anyway, wala naman talagang tao dito na doon, na makakakita sa akin, no? Pero sabi ko, baka nga makita ni Pastor Willie at ibang mga tao din na nasa paligid na hindi pa nila naintindihan talaga na I am secure on my side, na talagang ako po ay hindi sa aking mga way at I'm just acting normal, pero maganda rin na talagang mapapaalahanan tayo na talagang tayo mag-act kasi ang mga tao po ay in-expect nila na isang Kristiyano ay mag-act that way. So sa mga members po ng Master's Flock Christian Church, yun po ang ating pong bibigyan ng diin ngayon kasi tayo po minsan
wala tayo sa ating mga sarili na hindi tayo nakakapag-act, no? Kasi iba yung ating paradigm, iba yung mga situation ng iba, nami-misinterpret din na parang ganun ba yung isang Kristiyano? So, meron tayong responsibility as ambassadors. Wala tayong magawa doon kasi parang wala tayong magawa doon to act na talagang Kristiyano din. Kasi sabi nga doon sa tennis court din, pag nakita ka na parang mukha kang may kasalanan, hindi naman nila i-interpret yan na wala kang kasalanan, no? Halimbawa, nakita ka doon sa isang grupo, nandun ka, kasama mo nag-inuman, hindi naman nila i-analyze yan na uminom ba itong tao na to o hindi to uminom. Sabi na, basta ang doon, association. So, yun din po ang ating iingatan, no? Bilang memory natin kay Pastor Willie na parang makikita din natin na mag-ingat tayo kasi not all na makita naman talaga kung tunay. So, kung tayo po ay may mga problema sa ating mga kapatiran, pwede rin natin silang sabihan na kapatid, mukhang hindi ako naintindihan ng mga sinasabi mo o hindi ko nakita na ganun ang dapat gawin. Kasi minsan nag-act tayo na parang kala natin wala lang kasi pareho naman tayong Kristiyano. Pero mayroon pong mga Kristiyano din na hindi pa rin naiintindihan, lalo na pag mayroong hindi Kristiyano na nakatingin sa atin. So, dito po tayo kikita na we have two truths, that God saves us, at alam po natin na pag yan ay pinramis ng God na na-save tayo. Sabi ko nga doon sa aking note doon sa debate doon na I am saved because God promised that I am saved. If He cannot do that, He is not God. Kasi pinramis niya na he who believes in Him, sabi nga niya sa John 5:24, he who believes in Him who sent me has everlasting life and shall not pass into condemnation and shall not become into judgment but has passed from death to life. We believe on that, na ang God po ay nag-promise na naniniwala sa Kanya, pero dapat natin ma-distinguish talaga ang believe or sama-sama lang. Kaya sabi ni Jesus Christ ito, sama-sama lang kayo sa akin, at alam ko, hindi talaga kayo nag-believe. So, we have to believe talaga na itataya talaga natin ang ating buhay. Kasi Jesus Christ ang ating salvation. But, on the other hand, we must be very careful at we must obey talaga ng mga utos ng God. At the same time, mapapakita sa atin mga buhay na talaga tayo sa Panginoon. Kasi, yun ang utos din ng God na to obey His commandments. At the same time, kailangan natin magsisi sa kasalanan. Marami po nasa atin ay, di ba kaya, tinanong nga ako doon sa aking pag-comment doon. Do you believe that you should pwedeng mag-commit ng sin? Sabi ko, a big no. Hindi pwedeng mag-commit ng sin ang mga Kristyano. Even small sin, hindi siya pwedeng mag-commit. Pero, wala tayong magagawa kung makakapag-commit. Pero, ang pinakaisip natin ay, hindi dapat tayo mag-commit. Kasi save tayo. Save tayo, pero hindi dapat tayo mag-commit. Yun nga ang, doon, yun ang mahirap na intindihin doon. Because, that is the language of God. Na, we're saved, but we will not commit. Because we will not commit sin because we are saved. At the same time, mapapakita natin sa mga tao na tayo bloom palaga ay nandun yung fruit of the Spirit. So, I hope ang Master's Flock Christian Church ay makikita po na iyan po ang ating tinuturo na we're saved by the grace of God, but we are now a new workmanship created in Christ Jesus for good works. We are now a new works, a God's workmanship. Ibig sabihin, dinesign na tayo for good works that we should walk in them. We are saved by grace, but we are God's workmanship to do good works which was prepared by God beforehand. At the same time, we have to obey God, and kung hindi pa tayo na-regenerate, we have to believe the Lord Jesus Christ, and you will be saved, you and your household. Kasi sabi nga dito, babasahin ko sa huling pagkakataon, it is the Spirit who gives life. The flesh profits nothing. The words that I speak to you are spirit, and they are life. Yan po ang ating pong tandaan na ang ating pong kaligtasan ay galing sa Spirit, at ang ating flesh ay hindi kaya ito.
but the words that I speak to you are spirit and are life. It is the spirit who gives life, the flesh profits nothing. The words that I speak to you are spirit and they are life. Yun po, at magandang umaga po sa bawat isa. Let us pray. Panginoong Diyos na aming Ama, Lord, alam po namin, Lord, na ang iyong mga lingwahe po, Lord, ay mahirap naming maintindihan. At ito po ay pinapakita mo, Lord, sa mga material things like food, clothing, protection, mga pagpapagaling sa amin. At alam po namin, Lord, na bilang iyong mga anak, hindi mo kami iiwan at hindi mo kami pababayaan. Ngunit, Lord, ipapaintindi po sa amin, Lord, ang mga spiritual things na kailangan kaming ma-regenerate, kailangan kaming makalapit sa iyo kasi kami ay makasalanan, wala kaming kakayahan na makasalanang tao lumapit sa iyo. And our only chance na maligtas ay si Jesus Christ, and all we have to do is believe in Him and we will be saved. Lord, patuloy po namin pinapanalangin, Lord, na bilang ambassador ng Christ ay mapapakita po sa mga tao nakatingin sa amin ang glory na nag-reflect sa amin kasi kami, Lord, ay lumalapit sa iyo at mga bunga po ng banal na Espiritu na aming matanggap, Lord. Salamat muli, Lord, sa kaligtasan. Salamat din po sa pagsusustain mo sa amin. Ngunit kami din po, Lord, ay nagmamakaawa na bigyan mo kami ng kakayahan upang maipakita po talaga ang aming obedience. We have to believe and be obedient sa iyo, Lord. Salamat muli, Lord, at dalangin namin to, Lord. In Jesus' name. Amen. God bless po, mga kapatid.